praise like a thunder. Yan naman yung thunder natin. Praise the Lord. Like, share, subscribe. Praise the Lord. Okay, salamat sa Diyos ng buhay. Nabalikan niyo po yung si Charles Kirk. Siya po ay lingkod ng Diyos. Siya po ay isang evangelist. Siya po ay isang apologist. Ibig sabihin ng apologist, siya po ay faith defender. Yan po ngayon ang headline sa buong mundo. Ang Kristiyano talaga ay na-headline po yan sa buong mundo, lalo na po mga lingkod ng Diyos. Alam po natin na assassinate po siya, pinatay po siya, saan po siya matamaan dito sa lieg. Okay, at pumatay 22 years old. Okay? Ang sa totoo na nang pumatay ng Diablo ginamit lang yung tao. Ganun talaga, naalala po si Esteban sa Acts chapter 7 and 8 na siya po'y pinagbato hanggang mamatay. See, parang lingkod ng Diyos yun, bakit hindi produksyon ng Panginoon, di ba? Okay? Kailangan po matupad ang mga nakasulatan Amen. na meron talagang mamatay sa paglilingkod para sa Panginoon. Handa na ba tayong mamatay? Amen. Pag namatay naman po tayo, we are just absent in the body but present in the Lord. Amen. Ganun lang po yun. Pag namatay tayo, hindi talaga tayo namamatay. Absent lang po tayo sa ating katawan, pero masapiin po tayo ng ating Panginoon, ang ating Amang Diyos. Ngayon po, di ba? 31 years old, pregnant pang asawa, grabe, magtatatlo na po yung anak, tapos nawala na. Ano yun? Ang Diablo, nag-ooperate talaga yan sa mga totoong Kristiyano. Walang nimimisyon ang Diablo sa buhay ng bawat isa kapag ikaw ay nakita niyang tutuhanan ka ng maglilingkod at susunod sa Panginoon, gagawa siya at gagawa ng kaparaanan. Paano ka mamatay, ang panampalataya, paano bumagsak ang iyong panampalataya, paano ka mawala sa Panginoon. Amen? Pero ang mga matalino, kaya nga sabi sa atin, pero kung nagkamali sa Matthew chapter 10, be wise like a serpent and gentle as dove. Matalino ang ahas. Amen? Kapag ang ahas, nakita ka niya, yung ikaw nakamagnet ka na sa mata niya. Kahit saan ka pupunta, captured ka pa rin niya. Ganun tayo dapat pinakatalino ng Diyos. Magpakatalino po tayo sa ating kaligtasan. Walang ibang nais at ibig si Satanas sa ating buhay kundi kunin ang ating mga kaluluwa. Kaya ano mang mangyari, kahit anong nakita mo sa loob at labas ng church, sa pamilya, sa negosyo, sa trabaho, ano kung nakita mo, huwag mo yung tingnan kasi pwede mo yung katikisunan. Amen. Ang tingnan mo si Jesus sa buhay mo kung gaano siya kabuti. Ang tingnan mo kung paano inalay ni Jesus Christ sa kanyang buhay para maligtas ka at papasok ng langit. Yan ang tingnan natin. Sino ba naman yung tao para matitignan natin para tayo mawala? Sino ba sila? Sino ba nililigtas sa atin? Sino ba itong si sister, si brother? Amen? Pati sa church, meron kang makikita ang pangit talaga. Kasi hindi pa po tayo magka-level ng panampalataya. Yung ating narating na pinag-aralan, meron mga slow learner, meron mga fast learner, meron mga mababagal. Itong mga mababagal, pwede po itong gamitin ng Diablo para matisod ka. Pero sino ba itong tao to para tumigil ka sa paglilingkod mo, sa panampalataya? Sino ba sila? Ako, kung kunin ng Panginoon, mga pastor pa yun. Nilagay ni Satanas sa akin para matisod ako sa kanila. Hindi ako nakatingin sa kanila, kay Jesus ko ako nakatingin. Amen? Alam nyo, sa daming nangyayari nagaganap sa ating paligid, pwede kang ma-discourage, pwede kang mawalang pag-asa, pwede ka talagang mamatay, pwede kang, alam mo yun, masaktan, pwede kang, alam mo yun, pwede po yun eh. Pero kapag titignan mo ang lahat ng ito, hindi ka nakatingin sa kay Jesus Christ. Yan po sinasabi sa Hebrews 12 verse 2, fix your eyes on Jesus. Always, fix your eyes on Jesus. Wala sa tao, hindi sa pangyayari nagaganap, hindi sa kawalan mo, pagkaubalan mo, pag-usik sa kikaran. Huwag mong tingnan niya, mga sikaratangan, mga kalungkutan ka. Huwag mong tingnan natin yan, kasi pag titignan mo yan, manghihina ka. Titignan mo nga si Jesus na magpapagaling sa iyo, magsusupply sa iyo. Amen po ba? Magpoprotect sa iyo, magpapasok sa iyo sa kalangitan. Amen po ba? Wala tayong dapat titingnan sa buhay nito kung si Jesus na.
Amen po ba? Kaya ako, sabi ko, naririnig ko kanina, sabi ko, mali. Pag tinitingnan mo ng tao, mahina yan eh. Nandito yun sa church kasi kailangan yan gamutin. Church is a hospital. Ang church ay hospital. Amen. Nandito lahat ang dapat bigo, lungkot, walang pag-asa, sugatan. Amen po ba? Natatakot, lahat po nandito. Kaya tanggapin natin lahat. Amen? Do not judge each other kasi may kanya-kanya tayong sakit at karamdaman spiritually. Kaya tayo nandito, we need God. Amen. Lahat tayo, kaya wala tayong titinginan, kundi magpalakas at magpanalangin. Amin po ba? We need God. Lahat tayo na mga kailangan ng Diyos. Kaya, kalabitin mo katabi mo, hindi ako titingin sa iyo. Alam ko, hindi ka perfect. Si Jesus lang ang perfect. Amen? Huwag mo rin tingnan yung anak mo, yung asawa mo. Huwag mong tingnan yan. Hindi tingnan mo yan ang lulungkong buhay mo. Amen? Doon ka lang tumingin ka lang kay Jesus. Pag tumingin ka lang kay Jesus, masaya palagi ang buhay. Amen. Amen? Masaya palagi ang buhay kapag kay Jesus. Amen? At hindi naman mahirap po tumingin kay Jesus eh. Ang sabi ko nga kagabi, lagi kong sinasabi, alam nyo, hindi naman mahirap sumunod sa Diyos. Amen. Hindi kaya mahirap sumunod sa Diyos. Nahihirapan ka lang dahil ayaw mong sumunod sa Diyos. Tama? Susunod ka lang, susunod. Susundin mo lang kung anong kalooban ng Diyos. Doon ka lang, hindi naman mahirap eh. Nahihirapan lang talaga tayo dahil ayaw natin sumunod. Ganaw po ba natin, church? Ako, magaan ang buhay ko. Kahit marami po ako nakikita ang kalungkutan ng kirot. Ang dami-dami. Ang dami. Pero ako masaya na naglilingkod. Sa kabila ng ang dami ko pong nakikita, makukulabs ka, matay ka. Kung titingnan mo, para kang tutusukin ng espada, araw at gabi, sa kalagayan ko, ang dami mo talagang pwedeng damhin. Pero, dahil hindi po ako nakatingin sa mga bagay na ito, kasi ito magkakatisod sa akin pagpasok ng langit eh. Nagpapakatalino po ako eh. Sino ba naman mga bagay nito, tao nito, mga pangarap na ito, mga kaibigan nito, titingnan ko sa samahan ko. Sino ba naman ito na maghahatnan sa aking pagpasok ng langit? Amen? Kaya sa buhay nito, wala kang titingnan. Wala kang titingnan. Kay close friends mo, barkada, classmate mo, katrabaho ka negosyo. Mamimigong ka dyan, tao lang yan eh. Mahina eh. Mahina. Lalo pag wala sa Panginoon niya, mahina pa eh. Kasi sinasabi ko, hindi magka-level lahat ang ating pananampalataya. Kaya, let's pray one another. Amen? Encourage one another and build each other up. Yan po yung sinabi ni Jesus Christ sa atin, maging sa Apostle Paul, mga lingkod ng Diyos, na dapat tayo mag-encourage one another. Amen po ba? Pray each other and build each other up. Wala po tayong titingnan na pangit ang ugali ito. Kung pangit ang ugali niya, kaya nandito sa church yan, dahil kailangan niya ang Diyos. Amen. Kung pangit ang ugali niya, wala yung sa loob ng church, walang pag-asa na bago yan. Palapakan po natin si Lord. Hello? Minsan po talaga sa ating buhay, minsan pinangyayari ng Diyos na maging pangit ang ugali niya. Amen po ba? May mga nangyayari nagaganap na pangit sa ating paligid. Minsan, alam mo, hindi lang yan minsan madalas. Testing yan sa iyo kung nasaan talaga ang puso mo. Kung sa Diyos ba o nasa sitwasyon, nasa tao. Hello? Amen. Nasa mga pangyayari. Tinitingnan ng Diyos, tinitesting ng Lord sa tayo na tinitesting ng Lord. Amen. Amen. Kaya wala tayong tinignan para tuloy-tuloy ang ating lakad sa Panginoon. Amen. Ano po ba natin, church? Amen. Kaya tinitingnan mo na mas ahead sa'yo, mas matanda sa'yo, spiritually. Tapos yung pagkakitaan mo ng pangit na ugali, ewan ko ba na ba? Dapat hindi na ganyan pangit ugali nila eh. At agad na sa kanila, nag-expect
expect ng Panginoon na dapat ang ugali mo, hindi ka ganyan, hindi ka sarcastic, hindi ka dapat pag nagsasalita ka, blessing palagi. Kailangan, pagka may kausap ka, yung kausap mo, napagpala. Amen po ba? Na-witness, lumalakas, hindi yung kausap ka lang, pinanginaan na. Dapat tayo, lalo pag Kristiyano tayo, lalo mga servants tayo, mga leaders tayo, pag may kausap tayo, pag may sinagot tayo, dapat yung sinagot natin lumalakas. Hindi nangihina. Tuloy, wala kang pagkapala. Tuloy ka titisuran ka pa. Amen? Tuloy, ang bagal ng maturity mo. Ang ano mo pa rin, nag-i-expect ka pumasok ng langit. Hindi ka pa napapasok ng langit dahil pangit ang ugali mo, nag-titisuran ka pa. Amen? Hello, kaya tayo lahat, ina tayo, kasi lahat po ay pwedeng gamitin ng diablo para po ay matitisod. At, ayan, pag nadaya na ng diablo yan, wala na, nadaya na ng diablo yan. Amen? Kaya, yung mga daya ng diablo, ipag-pray po natin. Madalas kasi talaga may nakikita, pati mga servant, kaya nga may ganito ganyan. Kaya ito ako ngayon, kasi nga, meron akong nakikita, ganito na hindi ko ma-attend. Sabi ko, kuya, ano man yung hindi mo ma-attend? Hindi tayo nabubuhay sa ating nakikita at naririnig, nabubuhay tayo sa panampalataya. Kung nabubuhay ka dyan sa narinig mo, nakita mo, babagsak ka. Pero, yan natin, di ba? Kailangan tayo mabuhay sa panampalataya, kagaya ng pangako kanina ni Apostol Paul, amen po ba? Kasi kung wala, ngayon kung mahina siya, nandyan siya, mahina siya, bayaan mo siya. Yung sa'yo, sikasuhin mo, napapasok mo ng langit. Siya, magpupusigilin niya para kanya. Huwag mo ngayaan na dahil sa kanya matitisod ka. Amen po ba? Amen. I hope and pray. Sino nga president? Si Daddy Sanya, no? Inanda ko pa rin ng isishare eh. Hindi ko kaya nang banggitin 3 minutes na lang ako sa pulpito. Eh mga kapatid, sa buhay na ito, para ka tumatag tumibay sa panampalataya, wala kang titingnan na pangit sa paligid mo. Huwag mong ilagay yung puso mo sa mga pangyayari sa paligid, pati po sa loob ng tahanan mo, huwag mong tingnan yan. Kasi, masasaktan ka, manghihirap ka, magbibigo ka, dulukot buhay mo. Alam nyo, araw-araw may ganyan. Araw-araw, sa trabaho, sa eskwelahan, sa loob ng church, sa loob ng tahanan, may ganyan talagang pwede kang katitisuran. Paano kung tinitingnan mo lang yan? At ito pa, lalo pag katitisuran mo mga servants, lalo gagamitin talaga ni Satanas yan. Tingnan mo, yan ginagamit pa yan. Diba? Nagtutugtog yan, nagpipreach yan, nagtiteach yan, nagsishare yan. Pero ganyan yan, diba? Huwag ka na, diba? Oh. Wala na. Wala na talaga si Satanas. Nagano na sa'yo. Ang sabi ko sa'yo, ni servant yan, apostle, prophet, ano ba yung kanyang katutunan, evangelist, pastor, teacher, ano man yan, hindi ka nabubuhay doon sa sinasabi na nakikita. Nabubuhay ka dapat doon sa Panginoon, sa salita na sinasabi niya sa Biblia. Sa kanyang ginawa mo, tuloy ng Panginoon, lagi kang masaya araw at gabi, lagi kang matagumpay araw at gabi sa ginagawa ng demonyo sa buhay mo. Nanaw ba natin? Kaya alam niyo ako, masaya ako. Magmula nung aking nakakilala ko kay Kristo, hanggang nag-asawa ko, ang saya-saya ng buhay ko. Napakasaya. Hindi alam nila napakasaya kahit ako lumuluwa mag-isa. Hindi nila alam yan lumuluwa ko mag-isa. Kasi lahat ng bigat ko, iniiyak ko lang sa Diyos. Hindi ako nagsasabi sa tao, iniiyak ko lang sa Panginoon. Kasi pag sasabihin ko sa tao, i-chismis pa ako. Pero lahat ng problema natin, pagsubok lahat ng bigat ng buhay, sa Diyos mo siya iiyak. Huwag ko nang sabihin kahit sa pinaka-best friend mo. Kasi dadayain yung best friend mo minsan, dadayain ng diablo yan, i-chismis ka na. Ewan mo ba? Bakit may best friend pang... Ako?
Ichismis ka rin naman. Amen. Kristyano pa. Ay, puri na po magbago-bago na tayo, mga ano Amen. mga dati mga servants, nadadali pa ng kaaway Mga servants, walang siraan, walang chismisan Amen po ba? Amen. Anong gagawin? Pray each other, encourage one another, build each other up, support one another. We will glorify the Lord. We can glorify God. Matutuwa, masasaya ang Panginoon Diyos sa ating lahat, mga servants, at tayong lahat, kung tayo po ay nagpapanalangin Amen. nagpapalakasan. Amen po ba? Before I will step down, alalahanin po natin, hindi yung kapatiran mo, ang kalaban mo, anak mo, tao o sino man yung kasama mo araw at gabi, hindi yan ang kalaban mo, kundi diablo, demonyo na sa likod. Amen, na pwede silang gamitin, kaya be wise like a serpent and gentle as a dove. Tawagin po